Niyanig ang Maynila ng isang karumal-dumal na pagtuklas. 39 na bangkay ng mga lalaki ang natagpuang palutang-lutang sa malawak na karagatan, walang anumang pagkakakilanlan. Ang imbestigasyon ay nagdala sa mga pulis sa isang maliit na baryo sa baybayin ng Quezon, at lahat ng bakas ay tila tumuturo kay Tala, ang paraluman ng baryo na kilala sa kanyang kahinhinan at pambihirang ganda. Ang magandang dalaga ba ay isang biktima lamang, o siya ang tunay na utak sa likod ng nakapanlulumong trahedyang ito? Hindi naging maaliwalas ang langit sa Maynila noong umagang iyon. Mababa ang lipad ng mga kulay abong ulap na parabang nababatid nitong isang masamang balita ang malapit ng yumanig sa buong kapuluan. Ang usap-usapan na sa simula ay sa pagitan lamang ng mga mangingisda ay biglang kumalat na parang apoy na tumutupok sa tuyong damo. Sa kahabaan ng dalampasigan ng Manila Bay, isa-isang nagsisigawan sa matinding takot ang mga mangingisda, itinuturo ang isang bagay na nakalutang sa bahagyang umaalong dagat. Sa simula, inakala ng isang mangingisdang nagngangalang Cardo na ang mga bagay na iyon ay mga tipak lamang ng kahoy mula sa isang lumubog na barko. Ngunit nang lumapit ang kanyang maliit na bangka, nanginig ang kanyang buong katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Hindi iyon kahoy, iyon ay bangkay ng tao. Maputla ang mukha, nagsisimula ng maningasaw ang amoy ng nabubulok na laman, at ang mga mata nito'y dilat na nakatitig sa kawalan, sa kulay abo na kalangitan. Napasigaw si Cardo at halos matumba sa sahig ng kanyang bangka. Sa loob lamang ng ilang sandali, hindi lang isa, kundi 10-10 katawan ang nakitang palutang-lutang sa ibabaw ng tubig. Nagpanik din ang ibang mga mangingisda. Sinubukan nilang bilangin kahit nanginginig ang mga kamay, tila may bumabara sa kanilang lalamunan, at ang takot ay nilalamon ang bawat salitang nais nilang bigkasin. 3, 4, 15, 20. Diyos ko po! 39, sigaw ng isang mangingisda na may basag na boses bago ito napaupo sa kanyang bangka, nang hihina. Ang tanawin ay napakahirap paniwalaan. Ang mga bangkay ay pawang mga lalaking nasa hustong gulang, halos magkakatulad ang kalagayan. Ang mga katawan ay puno ng pasa, ang ilan ay may mga hiwa. Ang iba na may tila dahan-dahang namatay dahil sa isang bagay na hindi nakikita. Walang anumang pagkakakilanlan, walang pitaka, walang kumpletong damit, tanging mga kupas na pantalon na halos magkakapareho sa bawat bangkay. Nang makarating ang balita sa kalupaan, dumagsa ang mga tao sa dalampasigan. Ang mga iyak, sigaw at dasal ay naghalo-halo. Ang mga bata ay pilit na inilalayo. Ang mga ina ay tinatakpan ang kanilang mga mata ng tela, takot na ang masamang panaginip na ito ay manatili sa isipan ng kanilang mga musmus na anak. Hindi nagtagal, dumagsa ang media. Ang mga kamera ng telebisyon ay nakatutok sa mga bangkay na tinakpan ng kung anong tela. Ang mga reporter ay nagsisigawan, nag-uunahan sa pagbabalita upang maihatid ang pinakasariwang impormasyon sa buong bansa. At ang Maynila ay nagimbal. Agad na kumilos ang kapulisan. Isang Special Task Force mula sa Criminal Investigation and Detection Group, SID, kasama ang Philippine Coast Guard, ang ipinadala upang ahunin ang lahat ng mga bangkay. Naging maigting ang proseso. Ang masangsang na amoy ng nabubulok na laman na humalo sa alat ng dagat ay tumatago sa ilong ng bawat isa sa lugar. Napilitan ang mga petugas na magsuot ng makakapal na maskara, ngunit hindi pa rin mapigilan ang pagkahilo at pagduduwal. Si Coronel Mateo Vargas, ang pinuno ng operasyon, ay nanatiling matigas na nakatayo sa dalampasigan. Tinitigan niya ang hanay ng mga itim na body bag na maayos na nakasalansan. Ang bilang ay hindi biro, 39. Ang numerong iyon ay paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang isipan, nag-iiwan ng malaking tanong na hindi masagot-sagot. Paano namatay ng sabay-sabay ang 39 na tao at lumutang sa dagat ng walang nakakaalam, bulong ni Vargas sa kanyang sarili. Ang forensic team na kararating lamang ay agad na nagsimulang magtrabaho. Bawat bangkay ay sinuri, itinala, at inilipat sa isang refrigerated truck upang dalhin sa punong ospital. Si Ilchi Ramon Santos, isa sa mga forensic doctor, ay umiling-iling na may madilim na mukha. Koronel, hindi ito ordinaryong pagkalunod. Ang mga katawan ay nagpapakita ng mga senyales ng pagkalason.
Mayroon ding mga marka ng sakal na para bang sila ay sistematikong pinaslang, sabi niya sa isang mabigat na boses. Ang balitang iyon ay lalong nagpaputla kay Vargas. Kung totoo ngang may mass murder, hindi ito isang ordinaryong kasong kriminal. Maaari itong yumanig sa katatagan ng bansa at maaaring maging isang isyong pampulitika at panlipunan. Sa mga newsroom, agad na lumabas ang malalaking headline, Maila, Ginimbal. 39 bangkay ng lalaki natagpo ang palutang-lutang AC dagat. Nahati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang ito ay gawa ng isang organisadong sindikato. Mayroon ding mga nagbubulungan tungkol sa human trafficking o kahit na madilim na ritual. Nagkalat ang mga conspiracy theory sa social media na nagdagdag ng takot at kalituhan. Samantala, sa emergency meeting room ng SID sa Campo Crame, mabigat ang tensyon. Pinangunahan ni Vargas ang pulong kasama ang ilang opisyal at investigador. Sa malaking screen, ipinakita ang mga larawan ng mga bangkay na lalong nagpadilim sa kapaligiran. Lahat ng biktima ay lalaki. Ang kanilang edad ay nasa pagitan ng 20 hanggang 40 taon. Walang pagkakakilanlan. Ngunit may isang pagkakatulad sa kanilang mga kasuotan, mga kupas na pantalon na halos magkakapareho ang kulay. At may isang bagay na kakaiba, paliwanag ng isang investigador habang ipinapakita ang isang larawan. Sa kanang braso ng ilang biktima, may maliit na tattoo na hugis bilog na mailinyang pahalang. Hindi lahat ay mayroon nito, ngunit ang pattern ay sapat na para maging kahina-hinala. Simbolo ba ito ng isang grupo? Tanong ni Vargas. Malaki ang posibilidad, sagot ng investigador. Ngunit hindi pa malinaw kung anong grupo. Naging tensyonado ang pulong hanggang hating gabi. Alam ng mga pulis na hindi maaaring basta-basta ang kasong ito. Nagsimula nang mag-ulat ang international media at lalong tumitindi ang pressure mula sa publiko. Kung hindi ito malulutas kaagad, masisira ang pangalan ng kapulisan. Ngunit may isang bagay na mas bumabagabag kay Vargas kaysa sa iba. Mula sa paunang ulat, ang pinagmulan ng mga bangkay ay hindi mula sa malalim na karagatan. Dinala ito ng agos mula sa silangan, malapit sa isang maliit na baybayin sa probinsya ng Quezon. Tinitigan ni Vargas ang malaking mapa sa dingding. Nanginig ang kanyang kamay nang ituro niya ang isang pulang tuldok sa mapa. Alamin ninyo ang lahat tungkol sa baryo na malapit sa baybaying ito sa silangan, sabi niya sa mabigat na boses. May kutob ako na ang sagot sa lahat ng misteryong ito ay naroroon. Sa labas ng meeting room, hindi pa natutulog ang Maynila. Ang mga kalsada ay puno ng mga sasakyan ng pulis at ambulansya. Patuloy na nag-uulat ang mga mamamahayag. Naghihintay ng sagot ang taong bayan at sa di kalayuan, ang tahimik na dagat ay nagtatago ng madilim nitong lihim. Wala pang nakakaalam na mula sa maliit na baryo sa baybaying iyon, isang pangalan ang magbabago sa lahat. Ang pangalan niya ay Tala. Ang paglalakbay patungo sa baryo na itinuro sa mapa ay hindi naging madali. Matapos ang tensyonadong emergency meeting, nagpasya si Coronel Vargas na bumuo ng isang maliit na team para imbestigahan ang direksyon sa Hilagang Silangan, ayon sa agos ng dagat na hinihinalang nagdala sa mga bangkay. Ang team ay binubuo ni Vargas mismo, isang batang investigador na nagngangalang AC3 Miguel Castro, si EVC Santos na forensic expert, at 2 intelligence officer na sanay sa mga liblib na lugar. Isang itim na sasakyan na may madidilim na salamin ang humarurot sa mga maluwag na kalsada bago mag-umaga. Ang mga ilaw ng Maynila ay dahan-dahang napalitan ng madidilim na palayan at ang walang tigil na huni ng mga kuliglig. Sa loob ng sasakyan, tahimik ang lahat. Nakatingin si Vargas sa labas ng bintana, mabigat ang iniisip. Si Miguel, na nakaupo sa tabi niya, ay paminsan-minsang binubuklat ang kanyang maliit na kwaderno. Sinusubukang buuin muli ang mga natipong katotohanan. 39 na bangkay. Lahat lalaki. Lahat walang pagkakakilanlan, bulong ni Miguel. At ang agos ng dagat ay tumuturo sa baryong ito. Posible kayang doon silang lahat pinaslang. Hindi sumagot si Vargas. Huminga lang siya ng malalim at sinabing, huwag tayong magmadali sa konklusyon. Ang baryo sa baybayin ay maaaring daanan lamang, hindi ang mismong pinangyarihan. Huminto ang sasakyan matapos ang mahabang biyahe. Isang maputik na daan ang sumalubong sa kanila, napapaligiran ng mga puno ng niyog na nakatayo na parang mga tahimik na bantay.
Marahan na naririnig ang alon, hudyat na hindi nakalayuan ang dalampasigan. Nagsisimula ng sumikat ang araw nang pumasok sila sa baryo. Mula sa malayo, ang baryo, na tinatawag na kanlungan, ay tila payapa. Ang mga bahay na yari sa kahoy at nipa ay maayos na nakahanay. Ilang mangingisda ang nagbibilad ng kanilang mga lambat. Ang mga bata ay nagtatakbuhan ng walang sapin sa paa habang masayang nagtatawanan. At ang mga ina ay abala sa paghahanda ng kanilang maliliit na paninda sa mga sari-sari store. Walang anumang kakaiba, sa katunayan, masyadong payapa para sa isang baryo na hinihinalang nagtatago ng isang malaking lihim. Isang matandang lalaki na pinuno ng baryo, si Kapitan Andres, ang sumalubong sa kanila na may mainit na ngiti. Maligayang pagdating, mga Ginoo. Maliit lang ang aming baryo, pero bukas kami sa mga bisita. Halikayo at tumuloy sa bulwagan. Tumango si Vargas. Pinagmasdan niya ang bawat detalye. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang agila na nagmamasid sa kanyang biktima. Kahit na mainit ang pagtanggap, may naramdaman siyang kakaiba sa likod ng kapayapaang iyon. Habang nagaganap ang pag-uusap sa bulwagan ng baryo, dahan-dahang lumabas si Miguel upang maglakad-lakad. Gusto niyang makita ang baryo sa sarili niyang mga mata. Ang maalat na hangin na maihalong amoy ng basang kahoy ay pumuno sa kanyang ilong. Natigilan siya nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang batang babae na nag-iigib ng tubig sa isang balon malapit sa isang malaking puno ng akasya. Ang babae ay maganda, napakaganda. Ang kanyang balat ay kayumanggi, ang kanyang mga mata ay bilugan at malinaw, at ang kanyang ngiti ay malambing. Ang kanyang mahabang itim na buhok na simpleng nakatali ay nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Si Miguel, kahit sinusubukang pigilan, ay naramdaman ang kakaibang pagtibok ng kanyang dibdib. Lumapit ang ilang bata sa babae, masayang tinatawag ito. Ate Tala! Ate Tala! Ang pangalang iyon ay agad na tumatak sa isipan ni Miguel. Tala! Lumingon si Tala na may mainit na ngiti. Tinulungan niya ang isang pilay na ina na magbuhat ng timba, at pagkatapos ay inabutan ng isang maliit na tinapay ang isang bata. Malinaw na iginagalang siya ng mga taga-baryo. Para sa kanila, si Tala ay hindi lamang isang dalaga, siya ang liwanag at paraluman ng kanlungan. Nagmasid pa ng matagal si Miguel. Mayroong isang bagay sa mga titig ni Tala na mahirap ipaliwanag. Mula sa malayo, siya ay mukhang puno ng pagmamahal. Ngunit sa malapitan, tila may isang misteryosong anino sa likod ng kanyang mga mata. Ang matamis na ngiting iyon ay parang isang perpektong maskara. Pagbalik sa bulwagan, kausap pa rin ni Vargas si Kapitan Andres. Nagtanong sila tungkol sa mga pangkalahatang bagay, aktibidad ng mga mangingisda, mga dayo, at kahit na mga tsismis tungkol sa mga nawawalang tao. Kalmadong sumagot si Kapitan Andres na ligtas ang kanilang baryo. Walang kakaibang nangyayari, lalo na ang pagpatay. Ngunit sa kanyang instinct, alam ni Vargas na masyadong perpekto ang sagot na iyon. Kapitan, sabi ni Vargas sa isang mabagal ngunit matalim na tono. Kung talagang ligtas ang baryong ito, bakit dinala ng agos ng dagat ang mga bangkay patungo sa inyong baybayin? Sigurado ba kayong walang anumang itinatago rito? Sandaling natahimik si Kapitan Andres, pagkatapos ay bahagyang tumawa. Koronel, ang dagat ay malawak at puno ng misteryo. Kami ay mga hamak na mangingisda lamang. Kung may mga bangkay man, marahil ay galing sila sa malaking lungsod, hindi rito sa amin. Ang sagot ay tila makatwiran, ngunit dahil masyadong makatwiran, lalong naghinala si Vargas. Pagsapit ng hapon, nagpa siya ang team na manatili sa bahay ng isang residente. Napunta si Miguel sa bahay ng isang mangingisda. Mula sa bintana ng kanyang silid, tanaw niya ang pangunahing daan ng baryo. Doon, malabo niyang nakita si Tala na naglalakad, may dalang isang basket na puno ng mga halamang dagat, at mainit na binabati ng ilang residente. Lahat ay tila nagmamahal sa kanya. Ngunit ang lalong nagpagulo sa isipan ni Miguel ay isang simpleng pangungusap na narinig niya mula sa isang bata na tumakbo sa kanyang harapan. Sumigaw ang bata nang may kawalang malay, kapag may bagong bisitang lalaki, si Ate Tala ang unang nakakakilala. Naramdaman ni Miguel ang pagtindig ng kanyang mga balahibo. Ang mga salitang iyon ay simple ngunit parang isang pahiwatig. Totoo bang laging malapit si Tala sa mga dayong lalaki? May kaugnayan kaya ito sa mga bangkay?
Dumating ang gabi at ang baryo ay naging tahimik. Ang hangin mula sa dagat ay marahang umiihip at ang buwan ay nakasabit sa kalangitan. Ngunit para kay Miguel, ang katahimikan ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Tinitigan niya ang kadiliman sa labas ng bintana. Ang anino ni Tala ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Maganda, mahinhin, puno ng pagmamahal. Ngunit sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang ang dalagang iyon ay nagtatago ng isang lihim na mas malalim pa kaysa sa dagat sa harap ng baryong ito. Ang umaga sa baryo sa baybayin ay tila napaka-ordinaryo. Ang mga ibong dagat ay lumilipad sa kalangitan, ang mga alon ay naghahabulan, at ang mga mangingisda ay abala na sa paghahanda ng kanilang mga bangka. Ngunit sa isang simpleng bahay na nagsilbing pansamantalang headquarters, abala ang investigative team sa pag-aayos ng mga dokumento, larawan at tala na dinala mula sa Maynila. Si Coronel Vargas ay nakaupo sa isang silyang kahoy na may seryosong mukha. Sa harap niya, inihahanda ni na Miguel at Isi Santos ang kanilang paunang ulat. Ang dalawang intelligence officer, sina Reyes at David, ay itinatala ang resulta ng kanilang panayam sa mga residente noong nakaraang gabi. Lahat ng impormasyon ay natipon, ngunit ang anino ng misteryo ay nananatiling makapal. Ang mga biktima ay karaniwang mga lalaking nasa hustong gulang, edad 20 hanggang 40, paliwanag ni Isi Santos habang binubuksan ang isang folder. Karamihan sa mga katawan ay nagpapakita ng mga senyales ng pagkalason, ngunit hindi ito ordinaryong lason. May halo itong mga organic substance mula sa dagat, isang uri ng katas mula sa isang pambihirang halaman na tumutubo lamang sa ilang partikular na baybayin. Kumunot ang noo ni Vargas. Ibig mong sabihin, ang lason ay maaaring nagmula sa baryong ito. Posible, sagot ni Isi Santos. Kung totoo, ang taong naghalo nito ay hindi basta-basta. Kailangan ng espesyal na kaalaman. Idinagdag ni Miguel, may natuklasan din akong ibang impormasyon. Mula sa listahan ng mga nawawalang tao sa Maynila at ilang malalaking lungsod, ilan sa mga biktima ay huling nakitang papunta sa direksyong Hilagang Silangan, parehong direksyon ng baryong ito. Lahat ng mata ay napatingin kay Miguel. Binuksan niya ang kanyang maliit na kwaderno, ipinakita ang ilang pangalan. Halimbawa, isang negosyanteng kontratista na nagngangalang Eng Hernandez ay huling nakita sa terminal ng bus sa Cubao patungong Silangan. Isang estudyante sa kolehiyo na nagngangalang Aldi ay nawala matapos sabihin sa kanyang pamilya na magbabakasyon siya sa isang beach. Maging ang isang negosyante ng electronics na si Rahmat ay nahuli sa Kiki sa isang maliit na pantalan patungo sa Hilagang Silangan. Lahat sila ay nawala ng walang bakas. At ngayon, ang kanilang mga katawan ay nasa dagat. Tinapik ni Vargas ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Ibig sabihin, ang kanilang landas ay talagang patungo rito. Ngunit sino ang nag-ugnay sa kanilang lahat? Natahimik ang lahat, nag-iisip. Hanggang sa nagsalita si Reyes, isa sa mga intelligence officer. Narinig ko ang isang chismis mula sa mga residente kagabi. Sinasabing halos lahat ng mga dayong lalaki na dumadaan sa baryong ito ay tiyak na nakikilala ang isang tao. Sino? Mabilis na tanong ni Vargas. Napalunok si Reyes. Si Tala. Ang pangalang iyon ay agad na nagpatahimik sa silid. Malinaw na naaalala ni Miguel ang mukha ni Tala habang nag-igib ng tubig sa balon. Ang kanyang malambing na ngiti at ang kanyang mga titig na mahirap basahin. Tinitigan ni Vargas si Reyes na may nakataas na kilay. Ipaliwanag mo ng mas detalyado. Tumango si Reyes. Sabi ng mga residente, madalas daw tulungan ni Tala ang mga dayo. Kung may naliligaw, siya ang nagtuturo. Kung may sakit, siya ang nagbibigay ng halamang gamot. Kung may nalulungkot, siya ang kasama. Walang nangangahas na magsalita ng masama dahil itinuturing ng lahat dito si Tala na anghel ng baryo. Ngunit ang pattern ay masyadong malinaw para baliwalain. Sumingit si Miguel. Kagabi, narinig ko rin ang mga bata na sumisigaw, sinasabing bawat bagong bisitang lalaki ay laging ipinakikilala muna kay Tala. Sa una, inakala kong biro lang. Ngunit kung ang chismis ng mga residente ay tugma sa pattern ng mga biktima, ibig sabihin si Tala nga ang nag-uugnay sa lahat. Minasahe ni Vargas ang kanyang sentido. Alam niyang mahirap akusahan ang isang dalaga ng walang matibay na ebidensya.
Lalo pat napakaganda ng reputasyon ni Tala sa baryo. Ngunit ang kanyang instinct na hinasa ng maraming taon ay nagsasabing mayroong mali. Nang araw ding iyon, inutusan si Miguel na muling obserbahan si Tala. Nagpanggap siyang naglalakad-lakad sa maliit na palengke ng baryo, bumibili ng tinapa at mga produktong gawa sa niyog. Mula sa malayo, hinahanap ng kanyang mga mata ang figura na ngayon ay sentro ng kanilang hinala. Hindi nagtagal, lumitaw si Tala na maisuot na simpleng bestidang kulay asul. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mababa. May dala siyang basket na puno ng mga halamang dagat at ilang tuyong ugat. Bumabati sa kanya ang mga residente ng may buong paggalang. Magandang umaga, Tala, bati ng isang tindero. Ngumiti si Tala. Magandang umaga po, Mang Isko. Sana'y maging malakas ang benta ninyo. Nagpanggap si Miguel na tumatawad ng isda, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Tala. Nakita niya ang isang binatang dayo, hindi taga-baryo, na nakikipag-usap kay Tala. Ang lalaki ay tila nahihiya, habang si Tala ay nakatingin sa kanya ng may kabaitan at bahagyang pang-aakit. Paminsan-minsan, hinahawakan ni Tala ang braso ng lalaki na nagpangiti rito, halatang natutuwa sa atensyon. Ang eksenang iyon ay lalong nagpatibay sa hinala ni Miguel. Lahat ay tila normal sa mata ng ordinaryong tao, ngunit sa mata ng isang investigador, iyon ay isang pattern. Ang paraan ni Tala na akitin ang pansi ng mga dayong lalaki ay napakanatural na para bang sanay na siyang gawin ito. Ipinagbigay alam ni Miguel ang kanyang mga obserbasyon kay Vargas ng gabing iyon. Mabait siya, sobrang bait, lalo na sa mga dayong lalaki. Nakita ko mismo kung paano niya lapitan ang isang binatang dayo. Kung ikukumpara sa mga kwento ng mga nawawalang tao, hindi ito tila nagkataon lang. Tinitigan siya ni Vargas ng malalim. Mag-ingat ka, Miguel. Huwag kang masyadong lumapit, pero huwag ding masyadong lumayo. Kailangan natin ng ebidensya, hindi lang hinala. Ngunit, alam ni Miguel sa kanyang puso na nagsisimula na siyang mahulog. Hindi lamang sa kanyang tungkulin, kundi sa alindog ni Tala na hindi niya maikakaila. Ang ngiti ng dalaga ay parang isang patalim na may dalawang talim, mainit ngunit mapanganib. Nang gabing iyon, nagsulat si Miguel sa kanyang kwaderno. 39 bangkay. Lahat lalaki. Lahat ay may isang direksyon patungo sa baryong ito. At lahat ng bakas ay nagtatapos sa isang pangalan, Tala. Isinara niya ang kwaderno, tumingin sa labas ng bintana. Ang mga alon ay dumadagundong sa di kalayuan. Ang buwan ay nakasabit, maputla. Alam ni Miguel na ang investigasyon ay papasok na sa isang mapanganib na yugto. At sa gitna ng katahimikan ng baryo, si Tala, ang paraluman ng kanlungan, ay nakaupo sa beranda ng kanyang bahay, nakatingin sa dagat na may bahagyang ngiti, isang ngiti na tila alam niyang may ibang mga matang nagmamasid sa kanya. Maagang nagising si Miguel kinabukasan. Ang maalat na hangin mula sa dagat ay mas matalim kaysa karaniwan na nagpagulo sa kanyang isipan. Tinitigan niya ang maliit na tala na isinulat niya kagabi. Lahat ng bakas ay nagtatapos kay Tala. Ang pangusap na iyon ay nakabitin pa rin sa kanyang ulo. Ngunit mayroon pang iba na hindi niya maitanggi, ang kakaibang pakiramdam tuwing naiisip niya ang ngiti ni Tala. Nagbigay na ng malinaw na utos si Coronel Vargas. Kailangang lapitan ni Miguel si Tala ng may pag-iingat. Inatasan siyang magpanggap bilang isang batang manlalakbay na nagsasaliksik tungkol sa mga halamang gamot sa baybayin. Ang dahilan na ito ay sapat na makatwiran dahil kilala si Tala sa paggawa ng mga simpleng gamot mula sa mga halaman at ugat sa dagat. Naglakad si Miguel patungo sa bahay ni Tala, isang simpleng bahay na yari sa kahoy na may bakuran na puno ng mga pinatuyong halamang dagat. Ang mababang bakod na kawayan ay nagbigay ng mainit na pakiramdam sa lugar. Nang kumatok siya sa pinto, isang malambing na boses ang narinig mula sa loob. Tuloy po. Hindi nakakandado ang pinto. Dahan-dahang itinulak ni Miguel ang pinto. Ang silid ay puno ng amoy ng mga yerba. Sa isang sulok, may isang estanteng kahoy na puno ng maliliit na bote ng salamin. Ang ilan ay naglalaman ng malinaw na likido, ang iba naman ay may madilim na berdeng kulay. At doon, nakaupo si Tala. Abala ang kanyang mga kamay sa paggiling ng mga tuyong dahon gamit ang isang maliit na lusong na bato. Lumingon siya nang pumasok si Miguel at pagkatapos ay ngumiti. Ang ngiting iyon ay nagpaalab ng isang bagay sa dibdib ni Miguel,
isang halo ng paghanga at pag-iingat. Magandang umaga, bati ni Tala. Bihira akong magkaroon ng bisita ng ganito kaaga. Yumuko si Miguel bilang paggalang. Paumanhin po sa abala. Narinig ko po mula sa mga residente na gumagawa kayo ng mga halamang gamot. Nagkataon lang po na nagsasaliksik ako tungkol sa mga halaman sa baybayin. Maaari po ba akong matuto ng kaunti? Bahagyang tumawa si Tala. Mga halaman sa baybayin? Alainan. Bihirang may interest dyan. Karaniwan, ang mga tao ay pumupunta rito para sa isda o sa buhangin. Tumayo siya at kinuha ang isang maliit na bote na naglalaman ng berdeng likido. Ito ang isang halimbawa. Gamot mula sa isang uri ng bulaklak dagat na tumutubo lamang tuwing kabilugan ng buwan. Karaniwang ginagamit para sa sakit ng tiyan. Inabot ni Miguel ang bote, pinagmasdan itong mabuti. Ang likido ay malapot na may kakaibang amoy na matalim. Pinigilan niya ang sarili na magmukhang kahina-hinala kahit na ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Ang laso na natagpuan sa mga biktima, ayon sa ulat ni Isi Santos, ay maihalong organikong sangkap mula sa dagat. Ito na kaya iyon? Napaka-interesante, sabi ni Miguel, sinisikap na maging natural. Natutunan niyo po ba ito sa inyong pamilya? Sandaling yumuko si Tala. Ang kanyang tingin ay naging malungkot. Mula sa aking ama. Dati siyang mangingisda at isa ring albularyo. Ngunit matagal na siyang wala. Naramdaman ni Miguel ang lungkot sa kanyang boses. Ngunit sa likod ng kalungkutan, may nakita siyang ibang kislap sa kanyang mga mata, parang isang apoy na sadyang itinatago. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nagkwento si Tala tungkol sa kanyang pagkabata, kung paano siya natutong maghalo ng mga gamot at ang kanyang pagmamahal sa dagat. Ang kanyang boses ay kalmado na halos makalimutan ni Miguel na siya ay nasa isang misyon. Ngunit, ang sandaling iyon ay nabasag ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang biglang pumasok sa bakuran. Isang taga-baryo, balisa ang mukha. Tala, tulong! Ang anak ko ay masakit ang tiyan mula pa kagabi. Agad na kumilos si Tala, kumuha ng gamot mula sa estante, at ibinigay ang isang maliit na bote sa lalaki. Ibigay mo sa kanya ang kalahati lang, huwag hihigit. Bukas ng umaga, gagaling na siya. Paulit-ulit na nagpasalamat ang lalaki at nagmamadaling umalis. Pinagmasdan ni Miguel ng mabuti. Ang mga kilos ni Tala ay mabilis na parang sanay na. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Ang boteng ibinigay ay eksaktong katulad ng ipinakita sa kanya kanina. Ang berdeng likido. Nang bumalik si Tala, sinubukan ni Miguel na ngumiti. Madalas kang tumulong sa mga tao gamit ang gamot na iyan? Sagot ni Tala. Naniniwala ang mga taga-baryo sa aking mga gamot. Kung hindi sila naniniwala, hindi sila lalapit. Tumango lang si Miguel, ngunit sa kanyang puso, mas malakas na tumunog ang alarma ng hinala. Nang hapong iyon, habang abala si Tala sa kusina, lihim na isinulat ni Miguel sa kanyang maliit na kwaderno, berdeng likido. Tugma sa ulat ng forensic. Kailangang masuri. Huwag magpapahalata. Ngunit bago pa niya maisara ang kwaderno, narinig niya ang boses ni Tala mula sa kanyang likuran. Mahilig kang magsulat, ano? Nagulat si Miguel. Halos isara niya ang kwaderno nang may pagpanik, ngunit mumiti lang si Tala. Ang mga matatalinong tao ay karaniwang mahilig magsulat. Humahanga ako. Ang titig ni Tala ay parang isang patalim na sumusundot sa kanyang puso. Napalunok si Miguel. Sa isang iglap, naramdaman niyang hindi siya isang investigador, kundi isang ordinaryong lalaki na nabihag sa alindog ng isang dalaga sa baryo. Nang gabing iyon, iniulat ni Miguel ang kanyang mga natuklasan kay Vargas. Natagpuan ko ang berdeng likido. Malaki ang posibilidad na iyon ang laso na hinahanap natin. Ngunit ang problema, lubos na naniniwala ang mga taga-baryo kay Tala. Kung magkamali tayo ng hakbang, poprotektahan siya ng lahat. Tumango si Vargas. Kailangan natin ng pisikal na ebidensya. Bukas, kumuha ka ng kaunting sample. Siguraduhin mong ligtas ka. Tumango si Miguel, ngunit sa kanyang puso, siya ay balisa. Ang paglapit kay Tala ay lalong nagiging mapanganib.
Bawat ngiti niya ay nagpapahina sa depensa ni Miguel, ngunit bawat gamot niya ay nagpapatibay sa kanyang paniniwala na ang dalagang iyon ay nagtatago ng isang madilim na lihim. At nang gabing iyon, sa kanyang sariling bahay, mag-isang nakaupo si Tala, tinititigan ang berdeng bote sa kanyang kamay. Ngumiti siya ng bahagya at bumulong, na para bang alam niyang siya ay pinagmamasdan. Kung gusto mong lumapit, lumapit ka pa. Ngunit mag-ingat ka, ang pag-ibig ay maaaring maging lason. Nagsimula ng dumilim sa baryo sa baybayin. Tanging ang mga alon na humahampas mula sa malayo ang maririnig, kasabay ng huni ng mga kuliglig. Nakaupo si Miguel sa kanyang pansamantalang tinutuluyan, tinititigan ang maliit na kwaderno na ngayon ay puno ng mga pangalan at kakaibang simbolo. Ngunit ng gabing iyon, ang kanyang isipan ay puno ng mukha ni Tala, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga titig, at ang nakakatakot na berdeng likido. Sinubukan niyang matulog, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat. Parang may isang bagay na sumisilip mula sa likod ng kurtina ng nakaraan ni Tala. Ilang taon na ang nakalipas, ang baryo ay mas tahimik pa. Si Tala, nooy isang bata, ay masayang nagtatakbuhan sa dalampasigan. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang kanyang ama, si Lito, isang mangingisda na kilala rin bilang albularyo ng baryo, ay laging nakangiti habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Madalas sabihin ni Lito, Tala, balang araw, ikaw ang magiging liwanag ng baryong ito. Gamitin mo ang iyong kabutihan para tulungan ang maraming tao. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Si Lito, na isang simpleng tao, ay nilapitan ng isang grupo ng mga lalaki mula sa lungsod. Dumating sila na may magagarang damit at matatamis na salita, nangangako ng isang malaking proyekto sa baryo, isang modernong fish pond na magpapayaman daw sa buhay ng mga residente. Si Lito, na nagnanais ng mas magandang buhay para kay Tala, ay natukso. Ibinigay niya ang kanyang mga ipon at nangutang pa para makasali. Sa simula, lahat ay tila maayos. Inihanda ang lupa, itinayo ang maliliit na istruktura, at ang mga taga-baryo ay umasa rin. Ngunit hindi nagtagal, nawala ang mga lalaki mula sa lungsod. Naubos ang pera, hindi gumana ang fish pond, at lumaki ang mga utang. Si Lito ay naging tampulan ng tukso, inakusahan na nagdala ng malas sa baryo. Gabi-gabi, nakaupo siya sa dalampasigan, nakatitig sa dagat na may blangkong mga mata. Hanggang isang madaling araw, ang kanyang katawan ay natagpo ang walang buhay, inanod ng alon, nag-iwan ng isang kupas na papel sa kanilang bahay, patawad, Tala. Nabigo akong protektahan ka. Umiyak nang walang tunog ang dalagitang si Tala. Nawalan siya ng taong pinakamamahal niya at nasaksihan kung gaano kalupit ang mundo. Mula noon, nagbago ang kanyang puso. Para kay Tala, ang dagat ay hindi na lamang lugar ng paglalaro. Ang dagat ay ang libingan ng kanyang ama, at ang mundo ng mga lalaki mula sa lungsod ay ang kaaway na kailangang pagbayarin. Ilang taon ang lumipas, si Tala ay lumaki bilang isang napakagandang dalaga. Ang kanyang kagandahan ay naging usap-usapan, ang paraluman ng baryo na hinahangaan. Ngunit sa likod ng kanyang matamis na ngiti, nag-aalab ang apoy ng paghihiganti na hindi kailanman namatay. Sinimulan niyang lapitan ang mga dayo, lalo na ang mga lalaki mula sa lungsod na nagbabakasyon o nakikipagnegosyo sa mga mangingisda. Alam ni Tala kung paano maglaro ng damdamin. Isang ngiti, isang titig, sapat na para ibigay ng maraming lalaki ang anumang gusto niya. Ngunit hindi lang pag-ibig ang laro ni Tala. Muli niyang pinag-aralan ang mga halamang gamot ng kanyang ama at binago ito. Mula sa mga ugat dagat at mga bulaklak na namumukadkad lamang sa gabi, lumikha siya ng isang berdeng likido. Ang gamot na iyon ay maaaring maging lunas, ngunit sa ibang dosis, ito ay nagiging isang nakamamatay na lason. Mula noon, ginawa ni Tala ang dagat bilang kanyang piping saksi. Bawat lalaking kanyang target ay binibihag niya sa kanyang alindog, pagkatapos ay dahan-dahan niyang nilalason. Ang mga katawan ay itinatapon sa dagat, na para bang ibinabalik sa lugar kung saan pumanaw ang kanyang ama. Hindi ako ang pumatay, bulong ni Tala sa kanyang sarili tuwing tinititigan niya ang alon. Namatay sila dahil sa kanilang kasakiman, tulad ng mga taong sumira sa aking ama. Nang gabing iyon, si Miguel, na mahimbing na natutulog, ay biglang nagising dahil sa isang kakaibang panaginip.
Tila nakikita niya ang isang batang babae na umiiyak sa dalampasigan na pagkatapos ay naging si Tala na may malamig na ngiti habang hawak ang isang berdeng bote. Pinunasan niya ang kanyang mukha, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit ang panaginip ay tila napakatotoo. Kinaumagahan, bumalik si Miguel sa bahay ni Tala. Nakita niya ang dalaga na nagdidilig ng mga halaman sa bakuran. Mukha siyang napaka-elegante. Mahirap paniwalaan na sa likod ng kahinahunan na iyon ay maaaring nagtatago ng lason. Magandang umaga, Miguel, bati ni Tala. Mukhang pagod ka, hindi ka ba nakatulog kagabi? Sandaling natigilan si Miguel pagkatapos ay tumango. Siguro dahil sa hangin ng dagat. Ngumiti si Tala. Ang hangin ng dagat ay maaaring magdala ng maraming panaginip. Minsan maganda, minsan nakakatakot, tulad ng ating buhay. Ang mga salitang iyon ay nagpakilabot kay Miguel. Simpleng mga salita, ngunit tila may nakatagong kahulugan. Sinubukan niyang magtanong pa. Tala, gusto kong malaman kung ano ang pinakakinamumuhian mo sa buhay na ito. Tinitigan siya ni Tala ng malalim. Sa isang iglap, naging seryoso ang kanyang mukha, pagkatapos ay dahan-dahang naging isang malamig na ngiti. Isa lang ang kinamumuhian ko. Pagkakanulo. Natahimik si Miguel. Ang salitang iyon ay tumusok na parang nagbukas ng isang madilim na pinto sa nakaraan. Lalong naging kumbinsido siyang si Tala ay hindi isang ordinaryong dalaga. May malaking sugat na humubog sa kanya, isang sugat na maaaring may kaugnayan sa misteryo ng 39 na bangkay sa dagat. At nang halos matapos na ang kanilang pag-uusap, may napansin si Miguel. Sa isang estanteng kahoy malapit sa pinto, may isang lumang larawan na halos natatakpan na ng alikabok. Isang lalaki na may pagod na mukha na nakatayo sa dalampasigan, may hawak na lambat. Maingat na nagtanong si Miguel. Sino ito? Sandaling lumingon si Tala at maikling sumagot. Ang aking ama. Natahimik ang paligid. Tanging ang mga alon ang maririnig mula sa malayo. Sa kanyang isipan, sinabi ni Miguel sa kanyang sarili, ito ang susi. Ang sagot sa lahat ng misteryo ay maaaring nasa nakaraan ng kanyang ama. Ngunit alam niyang habang papalapit siya sa katotohanan, lalo siyang pumapasok sa isang nakalalasong bilog na inihanda ni Tala mula pa noon. Ang gabi sa baryo sa baybayin ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Ang hangin mula sa dagat ay malakas na umiihip na nagpapagalaw sa mga dahon ng niyog na parang mga lihim na bulong. Nakaupo si Miguel sa gilid ng kanyang kama, tinititigan ang kanyang maliit na cellphone na para lamang sa text messages sa kanyang team. Malinaw pa rin ang mensahe mula kay Coronel Vargas, kailangan natin ng pisikal na ebidensya. Kumuha ka ng sample ng berdeng likido. Naghihintay si Ilse Santos sa laboratorio. Mag-ingat ka. Huwag kang magpapahalata. Huminga ng malalim si Miguel. Tama. Hindi na maaaring ipagpaliban ang misyon na ito. Kung totoo ngang ang berdeng likido ang lason na ginamit ni Tala, lahat ng palaisipan ay malulutas na. Ngunit isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring magharap sa kanya sa babaeng laging bumabagabag sa kanyang mga panaginip. Bandang hating gabi, lumabas si Miguel. Naka-jacket siya, itinatago ang isang maliit na flashlight at guwantes sa kanyang bulsa. Madilim ang mga daan sa baryo, tanging mga ilaw mula sa gasera sa ilang bahay ang nagsisilbing liwanag. Lahat ay tulog na. Ang bahay ni Tala ay nasa dulo ng daan, malapit sa isang kumpol ng kawayan. Maingat na gumapang si Miguel upang hindi makalikha ng ingay. Alam niyang mag-isa lang si Tala, ngunit alam din niyang matalas ang pakiramdam ng dalaga. Pagdating sa bakuran, nakita niyang bahagyang bukas ang bintana sa gilid. Mula sa loob, malabo niyang naamoy ang mga yerba na maihalong alat ng dagat. Lumapit siya at mabilis na binuksan ang bintana at tumalon papasok. Tahimik ang sala, tanging ang estanteng kahoy na may mga bote ng salamin ang kumikinang dahil sa sinag ng buwan. Lumapit si Miguel sa estante at agad na napako ang kanyang tingin sa bote na naglalaman ng madilim na berdeng likido. Inilabas niya ang isang maliit na test tube mula sa kanyang bulsa at maingat na nagsali ng kaunting likido. Nanginig ang kanyang kamay hindi lang dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa matapang na amoy ng likido. Ito na nga, bulong ni Miguel. Ngunit bago pa niya maisara ang test tube,
narinig niya ang mga yabag mula sa direksyon ng kwarto. Nagpanik si Miguel. Mabilis niyang itinago ang test tube sa kanyang jacket at nagtago sa likod ng kortina malapit sa bintana. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Tala na nakadester. Nakalugay ang kanyang buhok. Kalmado ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga matang tila kayang tumagos sa kadiliman. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa estante ng mga bote. Tumayo siya sa harap mismo ng lugar kung saan kumuha ng sample si Miguel. Huminga ng malalim si Tala, hinawakan ang berdeng bote. Sapat na ang mga buhay na kinuha mo. Huwag mong hayaang may makahawak pa sa'yo, mahina niyang sabi. Pinigilan ni Miguel ang kanyang hininga. Ang mga salitang iyon ay parang isang malabong pag-amin, ngunit maaari ring may ibang kahulugan. Sinubukan niyang manatiling tahimik, takot na isang maliit na galaw lang ay magbubunyag sa kanyang kinaroroonan. Biglang lumingon si Tala sa direksyon ng bintana. Ang kanyang tingin ay diretso sa kortina kung saan nagtatago si Miguel. Halos tumigil ang puso ni Miguel. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, umiti lang si Tala. Pagkatapos ay tumalikod siya, pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. Naghintay ng matagal si Miguel bago maglakas loob na gumalaw. Basa ng malamig na pawis ang kanyang liig kahit na malamig ang gabi. Mabilis siyang tumalon palabas ng bintana at tumakbo pabalik sa kanyang tinutuluyan, sinisiguradong walang sumusunod. Pagdating sa kanyang silid, agad niyang binuksan ang flashlight at tinitigan ang maliit na test tube sa kanyang kamay. Nakakatakot ang kislap ng berdeng likido. Nagpadala siya ng maikling mensahe kay Vargas, nakuha na ang sample. Ipadala agad kay EC. Santos. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang sagot, magaling. Ingatan mo ang sarili mo. Tandaan, hindi siya ordinaryong dalaga. Huwag kang maging kampante. Inilagay ni Miguel ang test tube sa isang maliit na kahon na bakal, pagkatapos ay humiga sa kama, ngunit hindi niya maipikit ang kanyang mga mata. Ang imahe ni Tala sa harap ng estante ng mga bote ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Tinanong niya ang kanyang sarili, isang kriminal ba ang aking tinutugis, o ako ang tinutugis ng alindog ng isang babaeng napakadelikado? Kinaumagahan, normal ang sitwasyon sa baryo. Ang mga bata ay naglalaro sa dalampasigan. Ang mga mangingisda ay abala sa kanilang mga bangka, at si Tala ay nakaupo sa beranda ng kanyang bahay, nagbibilad ng mga tuyong dahon. Si Miguel, na nagsisikap na maging normal, ay binati siya ng may ngiti. Magandang umaga, Tala. Lumingon si Tala, umiti ng kalmado. Magandang umaga, Miguel. Mahimbing ba ang tulog mo kagabi? Ang tanong na iyon ay nagpakaba kay Miguel. Naramdaman niyang tila may alam si Tala. Na para bang sinusubukan siya nito. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Medyo mahimbing naman, sagot ni Miguel habang pinipigilan ang kabog ng kanyang dibdib. Umiti lang si Tala at bumalik sa pag-aayos ng mga dahon. Ngunit sa ngiting iyon, may nakita si Miguel na nagpagulo sa kanya, ang titig ng isang babae na mas marami pang alam kaysa sa ipinapakita niya. At sa hindi malamang dahilan, mula noong umagang iyon, naramdaman ni Miguel na ang kanyang anino na nagtago sa likod ng kortina kagabi ay hindi na isang lihim. Marahil ay alam na ni Tala, at naghihintay lang siya ng tamang oras para ibunyag ito. Nang umagang iyon, ang sitwasyon sa Maynila ay kabaligtaran ng katahimikan sa baryo sa baybayin. Sa gusali ng EFE Forensic Laboratory, si EFE Santos ay nakatayo sa harap ng isang mesa na puno ng mga test tube. Seryoso ang kanyang mga mata, nakakunot ang kanyang noo, at ang kanyang mga kamay ay mabilis na nag-aayos ng mga kagamitan. Sa harap niya, ang berdeng likido na dinala ni Miguel ay sinusuri na. Si Coronel Vargas ay matyagang naghihintay kahit nahalata ang kanyang pagkabalisa. Kumusta, Doc? May resulta na ba? Huminga ng malalim si EC Santos at tinitigan ang computer screen na nagpapakita ng isang chemical graph. Napakakaiba ng sample, Coronel. Hindi ito ordinaryong lason. Ang base nito ay talagang isang halamang gamot mula sa dagat, ngunit binago ito. May idinagdag na synthetic compound na nagpapabagal sa epekto nito, ngunit nakamamatay. Kumunot ang noo ni Vargas. Gaano nakamamatay? Sa maliit na dosis,
ang biktima ay makakaranas ng matinding sakit ng tiyan, pagsusuka, at panghihina na parang ordinaryong food poisoning. Ngunit kung mas malaki ang dosis, sa loob ng ilang oras, hihinto sa paggana ang mga internal organs. At ang mas tuso pa, mahirap matukoy ang bakas nito. Tila namatay ang biktima sa natural na sakit. Natahimik si Vargas. Naalala niya ang 39 na bangkay. Lahat ay walang pisikal na marka ng karahasan. Tila namatay ng normal. Ngayon, lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkabit-kabit. Kaya ito ang pumatay sa kanila. Tumango si E.C. Santos. Halos sigurado, Koronel. At tingnan mo ito, sabi niya, itinuturo ang isa pang graph. Ikinumpara ko ito sa sample mula sa organ ng isa sa mga bangkay. Ang resulta ay eksaktong pareho. Ang mga sangkap ng berdeng likido ay natagpuan sa dugo ng biktima. Walang duda, ikinuyom ni Vargas ang kanyang kamao. Ibig sabihin, sangkot talaga si Tala. Ngunit idinagdag ni E.C. Santos, may isa pang bagay na nakapagtataka. Ang likidong ito ay hindi maaaring gawin ng kahit sino lang. Kailangan ng malalim na kaalaman sa mga yerba, basic chemistry, at syempre, maraming taon para perpektuhin ito. Kung si Tala nga ang may gawa nito, hindi siya isang ordinaryong babae. Isa siyang eksperto sa kanyang larangan. Tumango si Vargas. Iyan ang pinakakinatatakutan ko, Dok. Nakikipagharap tayo sa isang matalinong isip, hindi lang sa isang magandang mukha. Sa baryo, si Miguel ay nakatayo sa dalampasigan, tinititigan ang mga alon. Noong umagang iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Vargas, positibo sa lason ang sample. Tugma sa mga bangkay. Mag-ingat ka. Napakadelikado niya. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang kanyang telepono. Kahit na inaasahan na niya ang resulta, sumikip pa rin ang kanyang dibdib. Si Tala, ang dalagang kayang magpahina sa kanyang depensa, ay napatunayang maihawak sa susi ng lahat ng kamatayan. Ngunit may isang bagay na hindi niya may alis sa isip, pagdududa. Bakit hinahayaan pa rin siya ni Tala na lumapit? Bakit hindi siya nito inalis tulad ng ibang mga biktima? Ang mga tanong na iyon ay umiikot sa kanyang ulo. Maging nang biglang lumitaw si Tala sa dalampasigan, nakabestidang asul, ang kanyang buhok ay iwinawagayway ng hangin. Miguel, bati ni Tala. Bakit ka nag-iisa? Kayang lunukin ng dagat ang sinumang masyadong matagal na nag-iisip. Pinilit ni Miguel na ngumiti. Gusto ko lang pakinggan ang mga alon. Tinitigan siya ni Tala at lumapit. Alam mo ba, ang dagat na ito ay nagtatago ng maraming lihim. Minsan maganda, minsan nakakatakot. Ngunit lahat ay dinadala nito, itinatago sa kailaliman. Ang mga salitang iyon ay nagpakilabot kay Miguel. Tila alam ni Tala na may itinatago siya. Samantala sa Maynila, muling nag-usap sina Vargas at E.C. Santos. Kung si Tala nga ang may gawa, sabi ni Vargas, bakit itinapon ang mga bangkay sa dagat, hindi inilibing o itinago sa lupa? Sumagot si E.C. Santos, marahil may espesyal na kahulugan ang dagat para sa kanya. O marahil ito ay isang simbolo. Ang isang taong tulad ni Tala ay hindi kumikilos ng basta-basta. Mayroon siyang dahilan. Tinapik ni Vargas ang mesa. Kailangan nating kumilos agad. Ngunit ayokong magpadalos-dalos. Kung magkamali tayo, si Miguel ang mapapahamak. Nang hapong iyon, bumalik si Miguel sa bahay ni Tala sa dahilan na gusto niyang matuto pa tungkol sa mga gamot. Tinanggap siya ni Tala ng may init at inalok pa ng tsaa na gawa sa yerba. Tikman mo, sabi niya, inaabot ang isang tasa. Ang tsaang ito ay makakatulong sa'yo na makatulog ng mahimbing. Tinitigan ni Miguel ang tasa at napalunok. Agad na pumasok sa kanyang isip ang resulta ng laboratorio. Berdeng likido, nakamamatay na lason. Ngunit tinitigan siya ni Tala na may inosenteng ngiti. Bakit ka nag-aalinlangan? Takot kang lasunin kita? Ang tanong na iyon ay tumusok sa puso ni Miguel. Alam niyang sinusubukan ni Tala ang kanyang tapang. Nanginginig, itinaas ni Miguel ang tasa at dahan-dahang humigop. Mapait ang lasa, ngunit may naiwang matamis na amoy sa dulo ng kanyang dila. Ngumiti si Tala ng may kasiyahan. Magaling!
Hindi lahat ay mailakas ng loob na sumubo. Sinubukan ni Miguel na manatiling kalmado. Kahit na sa kanyang isip, nagtatanong siya, ito ba ay ordinaryong tsaalang? O kakatapos lang niyang lunukin ang laso na dahan-dahan siyang papatayin? Nang gabing iyon, nang bumalik si Miguel sa kanyang tinutuluyan, maayos pa rin ang kanyang katawan, ngunit magulo ang kanyang isipan. Hindi na niya masabi kung si Tala ay talagang mabait o naglalaro lamang sa kanyang buhay. At sa isang lugar, sa kanyang bahay na bahagyang madilim, nakaupo si Tala, nakatingin sa dagat na may matalim na titig. Hawak niya ang isa pang berdeng bote at bumulong, nagsisimula pa lang ang laro. Nang gabing iyon, muling binalot ng katahimikan ang baryo. Tanging ang alon na humahampas sa mga poste ng lumang pantalan ang maririnig. Si Coronel Vargas, kasama ang dalawang intelligence officer, ay nakatayo sa gilid ng isang lumang bangka. Ang ilaw mula sa kanyang maliit na flashlight ay tumama sa isang mapulang mansa sa kahoy ng bangka. Yumuko siya, idinikit ang kanyang daliri at inamoy. Malinaw ang amoy ng dugo. Hindi ito dugo ng isda, bulong niya. Si Miguel, na nakatayo sa likuran niya, ay seryosong nakatingin. Posible kayang dito itinapon ang huling biktima? Hindi agad sumagot si Vargas. Itinutok niya ang ilaw sa paligid ng pantalan. May mga marka ng pagkalagkad patungo sa dagat. Ang malambot na lupa ay nagpapakita ng pattern na parang isang mabigat na katawan ang inilipat at isinakay sa bangka. Huminga ng malalim si Vargas. May sumubok na magtago ng bakas, ngunit hindi naging malinis. Si Kiko, ang mangingisdang naging kanilang impormante, ay lumapit. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig. Koronel, sinabi ko na sa inyo, may kakaiba sa mga taong malapit kay Tala. Lagi nilang ginagamit ang bangkang ito tuwing gabi, pero hindi sila nag-uwi ng huli. Kapag tinatanong ko, umingiti lang sila. Mabilis na lumingon si Miguel. Sigurado ka? Sa ngalan ng Diyos, nakita ko mismo, sagot ni Kiko, nanginginig ang boses. Minsan, kasama pa si Tala. Nakaupo siya sa likuran, may suot na mahabang talukbong. Akala ng mga taga-baryo, naghihintay lang siya sa kanyang kasintahan. Pero alam kong hindi lang para sa pangingisda ang bangkang iyon. Ang mga salita ni Kiko ay nagpakaba kay Miguel. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap ni Tala sa bulwagan. Ang ngiti ng dalaga ay masyadong kalmado, na para bang may itinatagong hindi dapat malaman ng iba. Hinimas ni Vargas ang kanyang baba. Kung ganoon, magtatago tayo ngayong gabi. Hihintayin natin kung sino ang darating sa pantalan. Nagtago silang tatlo sa likod ng isang tumpok ng malalaking lambat. Lumalim ang gabi, lalong tumindi ang lamig. Mabagal ang takbo ng oras, hanggang sa may narinig silang mga yabag mula sa kadiliman. Dalawang lalaki mula sa baryo ang lumitaw. May pasan silang isang mabigat na bagay na nakabalot sa sako. Hirap silang iakyat ito sa bangka. Nang bahagyang matanggal ang takip, nakita ni Miguel ang isang matigas na kamay ng tao. Halos sumugod si Miguel, ngunit pinigilan siya ni Vargas. Huwag muna. Susundan natin sila. Kailangan natin ng mas maraming ebidensya. Ngunit naging tensyonado ang sitwasyon ng isa pang figura ang lumitaw. Sa ilalim ng sinag ng buwan, nakita ang magandang mukha ni Tala. Nakabestida siyang madilim, maayos na nakatali ang buhok. Kahit malamig ang gabi, kalmado ang kanyang mga kilos. May bahagyang iti sa kanyang mga labi. Pinigilan ni Miguel ang kanyang hininga. Si Tala, bulong niya, hindi makapaniwala. Lumapit ang dalaga sa sako, yumuko na para bang may ibinubulong sa bangkay. Pagkatapos, nagbigay siya ng maikling senya sa dalawang lalaki. Bilisan ninyo. High tide na. Kung mahuhuli tayo, dadalhin ng Agos ang bangkay patungo sa baybayin ng lungsod. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw na narinig mula sa kanilang pinagtataguan. Tinakpan ni Kiko ang kanyang bibig. Muntik nang lumabas ang kanyang mga mata. Diyos ko po, bulong niya. Tinitigan ni Vargas si Miguel. Ang kanyang tingin ay matigas. Nakita mo sa sarili mong mga mata. Ang babaeng ito ay hindi lang paraluman ng baryo. Siya ang utak. Ngunit si Miguel ay natigilan. Ang kanyang puso ay naguguluhan sa pagitan ng paniniwala at pagtanggi. Naaalala pa niya ang ngiti ni Tala nang mag-usap sila. Tila taos puso, puno ng pagmamahal.
Ngunit sa kanyang harapan ngayon, tila siya ay isang reyna ng kadiliman na namumuno sa isang pagpatay. Kinuha ni Tala ang isang maliit na banga mula sa bangka. Ibinuhos niya ang isang malinaw na likido sa sako hanggang sa isang matalim na amoy ang tumagos sa kanilang ilong. Tinakpan ni Vargas ang kanyang bibig na pagtantong iyon ay isang uri ng pampreserba. Plinano niyang hindi agad mabulok ang bangkay para mahirap matukoy ang oras ng pagkamatay. Noon, hindi sinasadyang gumalaw si Kiko. Ang lambat na pinagtataguan nila ay gumalaw, lumikha ng isang malakas na tunog. Agad na lumingon ang dalawang lalaki. "Sino yan?" sigaw ng isa. Tumingin din si Tala. Ang kanyang mga mata ay matalas na tumusok sa kadiliman. "May nagmamasid," malamig niyang sabi. Nagkatinginan sina Miguel, Vargas at Kiko. Dalawa na lang ang kanilang pagpipilian, manatiling nagtatago na may panganib na matagpuan, o lumabas at harapin sila. At nang gabing iyon, sa lumang pantalan na amoy dugo, nagsimulang mabunyag ang malaking lihim, na naglapit kay Miguel sa madilim na panig ng babaeng hinangaan niya, at nagdala kay Vargas sa isang mahirap na desisyon, hulihin si Tala noon din, o hayaang magpatuloy ang laro para mabunyag ang mas malaking network. Ang tensyon ay nakabitin sa hangin, naghihintay kung sino ang unang kikilos. Ang sigaw ng dalawang lalaki ay nagpuno ng tensyon sa pantalan. "Sino yan?" sigaw ng isa habang inaabot ang isang sulo. Ang liwanag nito ay agad na tumama sa lambat kung saan nagtatago sina Vargas, Miguel at Kiko. "Takbo," maikling utos ni Vargas. Sabay-sabay silang tumalon palabas. Halos matumba si Kiko, ngunit hinila siya ni Miguel. Tumakbo sila sa kahoy na pantalan na nanginginig sa hampas ng alon. Ang mga yabag na mga humahabol ay dumadagundong sa kanilang likuran, kasabay ng malamig ngunit matigas na sigaw ni Tala. "Huwag ninyong hayaang makatakas. Hulihin sila ng buhay." Ang utos ni Tala ay tumusok sa puso ni Miguel. Siya na nakarinig ng malambing na boses ni Tala ay ngayon ay namangha at natakot. Ang dalaga ay tila naging pinuno ng isang madilim na grupo. Lumingon si Miguel at nakita si Tala na nakatayo sa dulo ng pantalan. Ang kanyang buhok ay iwinawagayway ng hangin. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang titig ay matalas na parang isang patalim. Hinila ni Vargas si Miguel para mag-focus. "Sa bangka. Kailangan nating lisanin ang pantalan ngayon." Tumalon sila sa isang maliit na bangkang maluwag na nakatali. Mabilis na tinanggal ni Kiko ang tali habang itinutulak ni na Miguel at Vargas ang bangka sa tubig. Sinalubong sila ng matataas na alon na nagpayanig sa marupok na bangka. Ngunit hindi nagpatinag ang mga humahabol. Sumakay ang dalawang lalaki sa kanilang motorboat at ang maingay na tunog ng makina ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang ilaw ng kanilang bangka ay tumutok sa dagat, hinahabol ang anino ni na Miguel. "Bilis, sagwan," sigaw ni Vargas. Sumagwan si Miguel ng buong lakas. Ang kanyang mga braso ay tila nasusunog, ngunit tinatanggihan ng adrenaline ang sakit. Nanginginig si Kiko. Patuloy siyang lumingon sa likuran. Papalapit na sila. Ang motorboat ay humahabol ng mabilis. "Kung magpapatuloy tayo ng ganito, mahuhuli tayo," sigaw ni Miguel. Inilabas ni Vargas ang kanyang baril at itinutok sa ilaw ng bangka ng kalaban. "Magtiis kayo. Papuputukan ko sila." Isang putok ang bumasag sa ilaw. Binalot ng kadiliman ang mga humahabol, ngunit ang kanilang makina ay umuugong pa rin. Biglang, isa pang tunog ang narinig mula sa pantalan. Isang mas malaking bangka ang gumalaw, at sa ibabaw nito ay nakatayo si Tala. Hindi siya nagpanik, sa halip ay nagbigay ng malamig na utos. "Palibutan ninyo sila mula sa dalawang panig. Huwag ninyong bigyan ng daan para makatakas." Natigilan si Miguel. Paano nagagawang mamuno ng isang babae na parang isang general sa digmaan? Ang nag-aalab na titig ni Tala ay nagpakilabot sa kanya. Nagsimulang umiyak si Kiko. "Hindi tayo makakaligtas. Masyado silang marami." Inalog ni Miguel si Kiko. "Tumahimik ka. Kung magpapanik ka, mamamatay talaga tayo." Nanatiling focus si Vargas. Alam niyang hindi sila maaaring manatili sa depensa. Lumingon siya kay Miguel. "May isang paraan. Idirekta natin ang bangka sa mga batuhan sa silangan. Hindi nila alam ang daan na iyon.
Tanging mga matatandang mangingisda lang ang nakakaalam. Tumango si Miguel. Narinig na niya ang tungkol sa mapanganib na daanan na iyon, puno ng matatalas na bato. Isang maling galaw lang at masisira ang bangka. Ngunit iyon na lang ang kanilang pag-asa. Binago nila ang direksyon, sumuong sa mga alon patungo sa mga batuhan. Nag-atubili ang bangka ng kalaban. Mula sa malayo, sumigaw si Tala, sundan ninyo. Hindi sila maglalakas loob. Ngunit tama si Vargas. Sa kanyang karanasan, nabasa niya ang agos ng dagat. Dumaan ang kanilang bangka sa isang makitid na siwang, halos tumama sa bato, ngunit nakalusot. Ang motorboat na sumusunod ay sumubok, ngunit isa sa kanila ang bumangga sa bato. Isang malakas na kalabog ang narinig at ang mga sigaw ay pumuno sa gabi. Agad na nilamon ng alon ang bangka. Lumingon si Miguel at nakita ang anino ng isang katawan na tumalon sa dagat. Ngunit ang pakiramdam ng ginhawa ay hindi nagtagal. Ang malaking bangka na sinasakyan ni Tala ay patuloy na humahabol. Sa ibabaw ng deck, tuwid na nakatayo si Tala. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Miguel. At sa isang iglap, tila tumigil ang oras. Naramdaman ni Miguel ang isang bagay mula sa titig na iyon, hindi lang puot o galit. May isang uri ng katiyakan na parabang sinasabi ni Tala, hindi ka makakatakas sa akin. Natigilan si Miguel. Ang kanyang puso ay sumisigaw sa pagitan ng pagsuko at paglaban. Ngunit tinapik siya ni Vargas. Huwag kang maging kampante. Nakalusot tayo sa isang hakbang pero nagsisimula pa lang ang digmaan. Ang kanilang maliit na bangka ay nagpatuloy sa paglalayag patungo sa kadiliman ng dagat. Sa likuran, ang anino ni Tala at ng kanyang mga tauhan ay hindi tumitigil, parang isang multo na hindi napapagod sa paghabol. Nang gabing iyon, sa madilim na dagat, ang paghabol ay naging isang tunay na simbolo ng labanan sa pagitan ng katotohanan at kadiliman na kontrolado ng isang babaeng nagngangalang Tala. At para kay Miguel, hindi na ito isang kaso lamang. Ito ay isang laro ng buhay at kamatayan, kung saan ang isang maliit na pagkakamali ay magdadala sa kanila sa ilalim ng dagat, kasama ang 39 na iba pang bangkay. Isang malamig na umaga ang bumalot sa baryo, matapos ang gabing puno ng takot. Ang mga alon ay dumadagundong pa rin, nag-iiwan ng mga piraso ng kahoy mula sa lumubog na bangka. Sa isang nakatagong kubo, nagpapahinga sina Miguel, Vargas, at Kiko. Pagod ang kanilang mga katawan, maputla ang kanilang mga mukha, ngunit ang kanilang isipan ay balisa pa rin. Nakaupo si Miguel, nakatingin sa dagat. Ang anino ni Tala ay hindi nawawala sa kanyang isipan. Ang malamig na titig ng dalaga ay tila patuloy na sumusunod sa kanya. Paano nagagawa ng isang babaeng kasing hinhin niya na mamuno sa ganito kalaking pagpatay, bulong niya. Tinapik siya ni Vargas. Masyado mo siyang tinitingnan bilang isang ordinaryong babae. Tandaan mo, dahil sa kanyang maamong mukha, lahat ay naloloko. Iyon ang kanyang sandata. Si Kiko, na nakaupo sa sulok, ay sumagot. Koronel, natatakot po ako. Kung malaman ng mga taga-baryo na tinutulungan ko ang mga pulis, baka patayin nila ako. Ang mga tao rito, sa hindi malamang dahilan, ay napakasunod kay Tala. Nagtakang lumingon si Miguel. Paano mo nasabing sunod-sunuran? Para siyang may hindi nakikitang kapangyarihan, sagot ni Kiko. Tuwing nagsasalita si Tala, lahat ay sumusunod, mangingisda, tindero, kahit ang kapitan. Naniniwala silang si Tala ang tagapagligtas ng baryo. Madalas siyang magbigay ng pera, tumulong sa mga may sakit, at pinapaaral pa ang mga bata. Sino ang maglalakas loob na labanan ang isang tulad niya? Humingan ang malalim si Vargas. Mas komplikado ito kaysa sa inaakala natin. Hindi lang siya kumikilos sa dilim, kundi nagtatayo rin ng isang maliwanag na imahe sa harap ng mga residente. Mahirap sirain ang isang pader na tulad niyan. Kasabay nito, sa malaking bahay na pamana ng kanyang ama, nakaupo si Tala. Noong umagang iyon, puno siya ng mga bisita, mga ina, ang kapitan, at mga mangingisda. Lahat ay maayos na nakaupo, nakikinig sa bawat salita ni Tala na parang boses ng isang anghel. Alam kong may kaguluhan sa pantalan kagabi, sabi ni Tala sa malambing na tono. May mga tagalabas na sumusubok na pag-awayin tayo. Gusto nilang palabasin na masama tayo sa mata ng lungsod. Pero huwag kayong matakot. Nandito ako para sa inyo.
Ang mga residente ay tumango-tango. Isang mangingisda ang tumayo. Tala, naniniwala kami sa'yo. Lagi kang nandyan para sa baryong ito. Sino mang gustong sumira sa ating kapayapaan, kami ang haharap sa kanila. Lumawak ang ngiti ni Tala. Lumapit siya sa lalaki at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat po. Kayo ang aking pamilya. Tandaan ninyo, huwag kayong maniniwala sa mga dayuhan na may dalang pangako. Gusto lang nilang kumuha at mag-iwan ng sugat. Ang mga salitang iyon ay nagbago sa kapaligiran. Ang mga bulungan ay napuno ng galit sa mga tagalabas. Matagumpay na itinanim ni Tala ang isang mapanganib na ideya. Ang mga pulis ay hindi mga tagapagligtas, kundi mga kaaway ng baryo. Sa kubo, pagsapit ng hapon, nagmamadaling pumasok si Kiko. Koronel, Miguel, kailangan ninyong malaman. Tinitipo ni Tala ang mga residente. Sinasabi niyang may mga tagalabas na gustong sirain ang baryo. At lahat ay naniniwala sa kanya. Napatigil si Vargas. Ibig sabihin, binabaliktad niya ang sitwasyon. Tayo ang hahabulin, hindi siya. Kumunot ang noo ni Miguel. Impossible. Malalaman nilang ang mga pulis ay dumating para sa katotohanan. Umiling si Kiko. Hindi ninyo naiintindihan. Para sa kanila, si Tala ay hindi lang paraluman. Siya ang pag-asa, ang tagapagtanggol. Ano mang sabihin niya, paniniwalaan nila. Kung utusan sila ni Tala na habulin tayo, gagawin nila iyon ng walang pag-aalinlangan. Binalot ng katahimikan ang silid. Naramdaman ni Miguel ang isang mabigat na presyon. Nagsimula niyang mapagtanto na si Tala ay mapanganib hindi lang dahil sa kanyang ganda, kundi dahil sa kanyang malalim na impluensya. Yumuko si Vargas, nag-iisip ng malalim. Kung ganoon, kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Hindi tayo maaaring lumaban gamit ang armas. Kailangan nating lumaban gamit ang katotohanan. Ngunit paano natin masisira ang kanyang maskara sa harap ng lahat? Ikinuyom ni Miguel ang kanyang kamao. Kailangan ng ebidensyang hindi matututulan. Isang bagay na magpapamulat sa mga residente kung sino talaga si Tala. Nang gabing iyon, nagbago ang baryo. Ang mga sulo ay sinindihan sa bawat sulok at nagtipon ang mga residente sa liwasan. Tumayo si Tala sa kanilang harapan. Ang kanyang boses ay matigas ngunit malambing pa rin. Kailangan nating protektahan ang ating sarili. May mga mapanganib na taong pumasok sa ating baryo. Sinasabi nilang gusto nilang tumulong, ngunit sila ang may pananagutan sa mga bangkay sa dagat. Kung makita ninyo sila, hulihin sila ng buhay. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng pagsang-ayon. Mula sa malayo, nagmamasid sina Miguel at Vargas. Nasaksihan nila kung paano kayang baliktarin ng isang babae ang katotohanan gamit lamang ang mga salita. Bumulong si Miguel, si Tala ay hindi lang isang mamamatay tao. Siya ay isang reyna ng kadiliman. At ngayon, ang buong baryo ang kanyang mga kamay. Tumingin si Vargas ng matalim. At ibig sabihin niyan, nagbago na ang laro. Hindi lang natin tinutugis si Tala, kundi kailangan nating bawiin ang puso ng buong baryo. Lumalim na ang gabi. Pinalitan ng huni ng mga insekto ang ingay ng mga residenteng nagtipon kanina. Nagtago sina Miguel, Vargas, at Kiko sa gilid ng isang maliit na gubat, hindi kalayuan sa malaking bahay na pamana ng ama ni Tala. Mula sa malayo, nakasindi pa rin ang ilaw ng bahay. Kung may itinatagong lihim si Tala, siguradong nasa lumang bahay na iyan, bulong ni Vargas, habang ginagamit ang kanyang maliit na largabista. Napalunok si Miguel. May pag-aalinlangan sa kanyang puso, na para bang ayaw niyang dungisan ang alaala ni Tala na dati niyang hinangaan. Ngunit alam niyang kailangang mahanap ang katotohanan. Maputla si Kiko, may malamig na pawis sa kanyang noo. Koronel, hindi ako sigurado. Para bang may mga mata ang bahay na iyan. Bawat taong pumapasok, alam ni Tala. Tinapik siya ni Vargas. Kaya nga papasok tayo ngayong gabi. Abala si Tala sa pagtatayo ng kanyang imahe. Ito na ang ating pagkakataon. Tumango si Miguel. Kung may ebidensya man, kailangan nating mahanap ito ngayong gabi. Kung hindi, bukas, baka tayo na ang hinahabol ng buong baryo. Pumasok sila ng dahan-dahan. Ang bakod na kahoy ay marupok na. Ang bawat hakbang sa lumang sahig ay tila isang banta.
Ang amoy ng basang kahoy ay maihalong kakaibang amoy ng dugo. Hindi ito ordinaryong bahay, bulong ni Miguel. Sa sala, natagpuan nila ang isang lumang aparador na nakakandado. Sinubukang buksan ito ni Vargas gamit ang isang kutsilyo. Sa wakas, bumukas ang pinto. Sa loob, may mga lumang kwaderno, mga larawan, at isang itim na kahon na bakal. Agad na kinuha ni Miguel ang kahon. Nanginginig ang kanyang kamay. Bukas sa labas, tanong ni Kiko. Hindi. Dito natin bubuksan, mabilis na sagot ni Vargas. Kung patibong ito, mas mabuting malaman natin ngayon. Binuksan ni Miguel ang kahon. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga dokumento, mga larawan ng mga biktima, at isang maliit na bote na may malinaw na likido. Mayroon ding listahan ng mga pangalan ng lalaki na may mga petsa sa tabi. Binasa ni Miguel ang isa sa mga papel, nanginginig ang boses. Ang mga pangalang ito. Lahat sila ay mga biktima na natagpuan sa dagat. May ilan pang hindi na balita. Tumango si Vargas. Ito ang legend ni Tala. Itinatala niya ang lahat ng kanyang target. Bawat pangalan ay may espesyal na marka. Tingnan mo ito, simbolo ng bungo, ibig sabihin patay na. Simbolo ng bituin, ibig sabihin susunod na target. Natigilan si Miguel. Sa huling bahagi ng listahan, natagpuan niya ang isang pangalan na nagpatigil sa pagdaloy ng kanyang dugo. Miguel Castro. Nanginginig ang kanyang kamay, namutla ang kanyang mukha. Ako. Ako ang susunod na target. Tinakpan ni Kiko ang kanyang bibig. Kaya pala. Pinlano na niya ang lahat. Maging ikaw. Kinuha ni Vargas ang mga dokumento. Gamit ito, mabubunyag natin si Tala sa harap ng mga residente. Wala na silang dahilan para itanggi ang ganito katibay na ebidensya. Ngunit bago pa sila makahinga ng maluwag, narinig nila ang mga yabag mula sa labas. Malakas at regular. Natigilan si Miguel. Halos sumigaw si Kiko, ngunit tinakpan ni Vargas ang kanyang bibig. Isang malambing na boses ang narinig, ngunit nakakakilabot. Akala niyo ba hindi ko alam? Nakabukas ang pinto. Ang liwanag ng sulo ay tumama sa mukha ni Tala. Nakatayo siya sa may pintuan, may bahagyang ngiti. Akala niyo makakahanap kayo ng kahit ano nang hindi ko nalalaman, sabi niya. Ang bahay na ito ay hindi lang isang tirahan. Ito ang saksi sa aking pakikibaka, at naglakas loob kayong yapakan ito. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang mga dokumento. Tala, bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Anong kasalanan ng 39 na lalaking iyon para mamatay? Pumasok si Tala. Lahat sila ay pare-pareho, sakim, manloloko. Tulad ng mga taong sumira sa aking ama. Nagbibigay lang ako ng ganti. Karapat-dapat sila roon. Itinutok ni Vargas ang kanyang baril. Huwag kang gumalaw, Tala. Tapos na ang laro mo. Gamit ang mga dokumentong ito, malalaman ang katotohanan. Ngunit hindi natakot si Tala. Tumawa pa siya ng mahina. Akala niyo maniniwala ang mga residente sa mga papel na iyan? Sa akin lang sila naniniwala. At kapag sinabi kong kayo ang kaaway, hahabulin nila kayo ng walang awa. Tinitigan ni Miguel si Tala, nangingilid ang luha. Gusto kong maniwala sa'yo. Gusto kong makita kang paraluman pa rin ng baryo. Pero lahat ng ito. Tumingin si Tala sa kanya, ngayon ay walang ngiti. Masyado kang inosente, Miguel. At iyon ang dahilan kung bakit nasa listahan ka. Masyado kang madaling mahulog sa isang ilusyon. Natahimik ang lahat. 3 tao ang nakatayo sa harap ng babaeng matagal na nilang pinaghihinalaan, at ngayon, lahat ng kanyang maskara ay natanggal na. Huminga ng malalim si Vargas. Kung ganoon, magtatapos ang larong ito ngayong gabi. Lumakad si Tala, hindi natatakot sa baril. Muli siyang ngumiti. Hindi, Coronel. Ngayong gabi, simula pa lang ito ng wakas. At sa labas, malabo nilang narinig ang mga yabag ng 12-12 residente na papalapit, may dalang mga sulo, pinamumunuan ng mga taong pinagkakatiwalaan ni Tala. Sina Miguel, Vargas, at Kiko ay natrap sa lumang bahay, kaharap ang babaeng nagkokontrol sa buong baryo. Ang mga yabag ng daan-daang paa ay lalong lumalakas.
Ang mga sulong kumikislap sa labas ay nagpapalabas ng kulay kahel na liwanag na tumatago sa mga siwang ng dingding na kahoy. Ang anino ng mga residente ay nagkukumpulan, handang pumalibot. Alam ni na Miguel, Kiko, at Vargas na hindi na lang si Tala ang kanilang kaharap, kundi ang buong baryo na nabihag na ng alindog ng dalaga. Nakatayo si Tala sa gitna ng silid. Kalmado ang kanyang mukha, nagniningning ang kanyang mga mata na puno ng kumpiyansa. Hindi sila para sa akin, kundi para sa inyo, mahina niyang sabi. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang mga dokumento. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit sinubukan niyang maging matatag. Hindi, Tala. Ang katotohanan ay narito. Hindi ka maaaring magtago sa likod ng mga ngiti at matatamis na salita magpakailanman. Sa ayaw mo't sa gusto, malalaman ng lahat kung sino ka. Ngumiti si Tala. Miguel, lagi kang masyadong inosente. Wala silang pakialam sa katotohanan. Ang mahalaga sa kanila ay ang kaginhawahan, ang isang taong nagpaparamdam sa kanila na ligtas sila. At hindi kayo iyon. Itinaas ni Vargas ang kanyang baril. Huwag kang gumalaw. Isa pang hakbang at babarilin kita. Ngunit tumawa lang si Tala. Akala mo ba mapipigilan ako ng bala? Nakalimutan mo na hindi ako nag-iisa. Tumingin ka sa labas. Biglang, malakas na sinipa ang pinto sa harap. Halos gumuho ito. Nagpanik si Kiko. Koronel, nandito na sila. Kailangan nating tumakas. Ngunit umiling si Miguel, matalim na nakatingin kay Tala. Hindi. Kung tatakbo tayo, siya pa rin ang maghahari. Kailangan natin siyang labanan dito, ngayong gabi. Huminto ang malakas na katok. Pagkatapos ay narinig ang sabay-sabay na sigaw ng mga residente. Tala! Tala! Ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata, na para bang sinisipsip ang lakas mula sa mga sigaw. Ibinuka niya ang kanyang mga braso na parang isang reyna. Naririnig mo ba iyon, Miguel? Tinatawag nila ako. Hinding-hindi sila maniniwala sa inyo. Lumakad si Miguel. Kung ganoon, hayaan mo akong kausapin sila. Mabilis na gumalaw si Tala. Sa isang iglap, isang maliit na patalim ang kumislap sa kanyang kamay. Itinutok niya ito sa liig ni Miguel. Magsalita. Hindi, Miguel. Ikaw ang magiging halimbawa. Kapag ipinakita ko ang iyong katawan sa kanila, lahat ng kasama mo ay ituturing na traidor. Agad na itinutok ni Vargas ang kanyang baril. Bitiwan mo siya, Tala. Ngunit mumiti lang si Tala. Maglakas loob kang bumaril? Kung sumablay ang bala mo, si Miguel ang unang mamamatay. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang silid. Tinakpan ni Kiko ang kanyang mukha. Si Miguel, kahit na malamig ang patalim sa kanyang liig, ay tinitigan pa rin si Tala. Sa mahinang boses, bumulong siya, Tala, alam kong dahil ito sa sugat ng iyong nakaraan. Alam kong gusto mong maghiganti sa mundo. Pero mali ang iyong paraan. Lumilikha ka lang ng bagong siklo ng puot. Itigil mo na ito bago pa mahuli ang lahat. Nanginig ang mga mata ni Tala. Ang kanyang malamig na ngiti ay nag-alinlangan. Na para bang ang mga salita ni Miguel ay tumama sa isang nakatagong kahinaan. Ngunit bago pa siya makasagot, mabilis na kumilos si Vargas. Sinipa niya ang kamay ni Tala. Nahulog ang patalim sa sahig. Agad na umatras si Miguel. Itinutok ni Vargas ang baril sa noo ni Tala. Tapos na ang laro mo. Sasama ka sa amin. Biglang nasira ang pinto. Pumasok ang dose-dosenang residente na may dalang mga sulo at itak. Puno ng galit ang kanilang mga mukha. Tala, anong nangyayari rito? Sigaw ng isa. Mabilis na sinamantala ni Tala ang pagkakataon. Sumigaw siya ng malakas. Mga dayo sila. Gusto nila akong patayin. Tulungan ninyo ako, mga kapatid. Agad na nagkagulo ang mga residente, tinitingnan sina Miguel at Vargas ng may puot. Itinaas ni Miguel ang mga dokumento. Makinig kayo. Ito ang ebidensya. Si Tala ay hindi biktima. Siya ang may gawa. Ang lahat ng nawawalang lalaki, gawa niya. Narito ang lahat ng Tala. Sandaling natahimik ang mga residente. Ngunit ang kanilang tingin ay bumalik kay Tala.
Lumakad si Tala, tinititigan ang mga residente na mailuha sa mga mata. Huwag ninyo siyang paniwalaan. Gusto lang nila tayong pag-awayin. Lagi akong nandito para sa inyo. Binuklat ni Miguel ang mga papel, ipinakita ang listahan. Naaalala niyo ba ang inyong mga asawa, kapatid, kaibigan? Nandito silang lahat. Itinala sila ni Tala isa-isa. Nagsimulang magbulungan ang mga residente, lumitaw ang pagdududa. Isang ina ang lumapit, nangingilid ang luha. Iyan! Iyan ang pangalan ng asawa ko. Nagulat si Tala, namutla. Sinubukan niyang agawin ang mga dokumento, ngunit pinigilan siya ni Vargas. Nagkagulo. Ilang residente ang nagsimulang ituro si Tala. Ang iba ay nalilito pa rin. Ngunit nang sumigaw si Kiko, nakita ko mismo. Pinatay niya si Mang Dharma sa tabi ng ilog, doon na sumabog ang lahat. Sumigaw sa galit ang mga residente. Inihagis ang mga sulo sa lupa. Si Tala ay umatras, sa unang pagkakataon, may takot sa kanyang mukha. Tinitigan siya ni Miguel na may halong awa at galit. Tala. Tapos na ang lahat. Huling tiningnan ni Tala si Miguel. May luha sa kanyang mga pisngi, ngunit isang mapait na ngiti ang muling lumitaw. Hindi, Miguel. Simula pa lang ito. Bigla siyang tumakbo, sumuong sa mga tao, at nawala sa kadiliman ng gabi. Sinubukang habulin siya ng mga residente, ngunit masyadong mabilis ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang katawan ay nilamon ng gubat. Natahimik si Miguel. Ibinaba ni Vargas ang kanyang baril. Hindi pa siya tapos. Pero ngayong gabi, nalaman ng mga residente ang katotohanan. Tumingin si Kiko sa gubat. Kung bumalik siya, ano ang mangyayari sa atin? Humingan ang malalim si Vargas. Hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado, hindi pa tapos ang pagtugis. Tinitigan ni Miguel ang mga dokumento, pagkatapos ay ang madilim na gubat. Naramdaman niyang mabigat ang kanyang puso, na para bang ang gabing iyon ay nagbigay lamang